Alright, teka ano pa ba yung nandito natin? Teka, ha. Okay, yung kay Imee, naku, against SMR. Teka, pag-usapan nga natin ito. May interview siya, eh. Sila ng Oops. Teka muna. Eto. Okay, so magandang araw sa inyo. Pag-usapan naman natin ngayon ito po. Senator Imee Marcos regarding dito sa signature buying para sa pagsulong ng Chacha. Sabi niya pwedeng iprotesta raw. Yan. Pero pakinggan niyo pa ibang sinabi niya rito. Senator, pag nagkaroon sila ng naabot nila yung 12% nga ng registered voters na nagpumirma doon sa People's Initiative, anytime ay po pwedeng magsagawa ng plebisito dahil may budget na. Parang gano'n ang sinasabi, nagugulat na nga ako sa kanila. Di ba? Ayaw niya magsalita talaga ng direktahan. Parang ganon. Puro si parang ganon. Ano to? Marites. Play safe? Dahil hindi naman pwedeng gano'n. Pwede naman magprotesta, isa-isahin natin ang mga signature kasi naging pera-pera na. Alam naman natin na may bayaran, may inaalok sa mga kongresista raw ang 20 Ayan na naman tayo eh. May inaalok sa mga kongresista raw. sa mga kongresista raw ang 20 million, ganun din sa malalaking syudad. Okay. Inaalok pa lang sa kanya. Pero doon kay Maharlika, tagto 200 million pesos daw kada district congressman. Alam nyo, kung ba't hindi naman ako naniniwala po doon, kasi di sana uniform ito. Lahat ng mga district congressman, lahat ng mga distrito po, merong ganito. At saka, yung 2 million po, napakalaki na yan kung tutuusin ang kayang ibigay. Dahil ang kailangan lang naman nilang makuha dyan, 3% lang naman yan. Ang kailangan nilang makuhang boto. Hindi naman kailangan buong barangay makuha nila yung boto. Tapos pupunta pa sila sa ibang barangay. 'Di ba? So kung may budget na galing ng Kongreso, di kaya nila kahit tigpa 500. Oh, 'di ba? Kaya nga nung napuna yan, eto na naman ang banat ni Imee in her separate interviews, meron na daw 1,000. Pag may mga tanong, 1,000. Pero tanong ko naman, bakit sa ibang lugar wala? Base sa mga kasama natin dito na naka-encounter ng pagpapapirma. So rito, sino po ba tinitira niya rito? Si SMR. Pagkatapos nun, tigwa 100 pesos ang mga botante kapag lumagda. At sa kabila nun, na nagkakabukulan pa nga daw, may 40 pesos. Merong iba naman na medyo matitigas ang ulo at mahirap pa kumbinsihin, abay 1,000 na. See, hindi pala separate interview. Oh, dito rin sa ano kasi to SMNI itong interview na to. Oh, may napakinggan kasi ko sa ibang interview, yan din ang sinabi niya. Ang labo-labo talaga, kaya medyo naguguluhan talaga kami sa mga pangyayaring ito. Senator, pag Yun, sinong kami? 'Di ba? Sino pong kami ang tinutukoy rito ni Senator Imee Marcos? So eto pa, si Harry Roque. Laki kayo talaga bang napansin nyo na may pagnanasa na maging presidente ang inyong insan? Yun, sila na nagpaputok ha. Sila nila Imee na nagpaputok na si Martin Romualdez may pangarap na maging presidente. Well, in the first place, hindi ho pinagbabawal yon. Ang nakalagay sa saligang batas natin, yung walang kakwenta-kwenta na qualification. Ano yon? You must be a registered voter at least a year nakatira ka na doon sa registered voter ka kung saan ka boboto. Nag-stay ka sa Pilipinas ng 10 taon bago yung araw ng halalan. Tapos yung edad mo, at least parang 45 years old. Must be able to read and write. Hindi kailangan ng may tinapos. Hindi kailangan tapos ng elementary. Marunong lang magbasa. Hindi pa sinabi kailangan mabilis magbasa at tama ang bigkas. Magbasa lang ang binanggit at magsulat ng pangalan.
'Di ba? Itong mga 'to masyadong minimenos, pero wala naman sinasabi si Martin or kahit na anong pahayag, na masasabi natin, mai-interpret natin na gusto talaga niyang magpresidente. Sila yung nagpapaputok na itong Campo Duterte nagsasabi na gustong magpresidente. Well, ang totoo po, ginagawa po nila itong pang-atake kasi nga po yung mga posibleng mga kalaban ni VP Sara sa darating na halalan, regardless kung gaano kalakas ito, iniisip kasi nila baka ang i-endorso ni BBM sa mga loyalista biglang lumakas. Kasi katulad nung nangyari noong 2016, sobrang hina ni PRRD. Kukuli-kulilat sa mga surveys. Oh, ano nangyari? Biglang humarurot pa hanggang sa yung harurot ng kanyang popularity sa survey, dumiretso hanggang Malacanang. So yun yung kinakatakot nila. Now, sa simula pa lang, talagang sisiraan na nila. Nang sa ganun, mismo ang mga Marcos loyalist, ire-reject yung mga possible na suportahan ng mga loyalista in case na hindi i-endorso ni PBBM etong si VP Sara. Oh, yan ang nakikita kong galawan nila. Oh, 'di ba? Bakit ipinagdidiinan si SMR? Yung tao supportive lang naman kay Insan. Yun lang, parang sablay na rin naman kasi na palagi na lang nandun nakabuntot sa paligid. Tapos hindi mo makita sa session hall na nagpe-preside sa mga session. Kaya nga sabi ko nga, suggestion ko sana kung makakarating, eh, distansya muna. House Speaker, be the House Speaker. Mag-preside. Hindi palagi nakadikit sa presidente. 'Di ba? Merong time na pumunta ro'n, mag-usap, pag-usapan kung ano yung mga agenda ng pangulo, and after all may LEDAC pa. Tuloy natin muna si Harry Roque. Aray ko, hindi naman kasi okay naman si na Martin, ang barkada ko yung eldest brother niya, pero si Martin okay naman hindi ko maintindihan sinong kumukwertas diyan at bakit naging ganyan kasi parang pabanjing-banjing lang naman si Martin, pero alam naman natin na iba pala na naging ganito, siguro may tumutulok, may umuudyok. Yan na naman si siguro, 'di ba? Alam niyo kahit na ginagamit nila yung siguro, yung after and before ng siguro, yun yung natatanim sa isip ng mga Pilipino, hindi yung siguro. Ang paggamit po ng siguro, simple lang yan. Pang-play safe yan. Nasasabi, well, hindi naman ako direktang nag-akusa, nagtanong lang ako. Hindi, palagay ko lang naman yun, kaya nga sabi ko siguro eh. Pero yung, alam niyo yun, yung, tawag ito, may ano yan impact niyan, nakakaapekto sa decision making nung nakapakinig. Naku, grabe kaya pala. Mukhang nga totoo yung sinabi ni Amy, hayop talaga 'to si Tambaloslos. Gusto pa lang maging presidente, sinasagasaan pa si BBM o kaya naman ginagamit pa si BBM at sinasagasaan ng mga Duterte. And in case nga naman mangyari na tumakbo si SMR, talo na, ayaw na ng mga Pilipino, sinunog na nila, eh. Oh, 'di ba? So kung sinisiraan nila, ito ang challenge ko, kung sinisiraan ninyo si SMR, abay pagsalitain niyo naman ng malinaw si Sarah, ang inyong prinsesa, nang wala pong script, nang walang prompter, 'di ba? Yung bang yung impromptu talaga. O hindi yung malalaman mo na rehearsed yung isinasagot. Sinabi rito, sinabi rin dun sa kabila. 'Di ba? Dapat yung talagang biglaan yung tanong, yung unexpected dapat. Tignan natin kung paano mag-reason tapos wala si Yusek. Biglang nagkakaganito na nagugulat naman ako. Alam Nak ng putyang buhay 'to. Ilang beses ka ba nagugulat? Bakit ba naman madam tuwing magugulat ka kailangan damay ang mga Pilipinas? 'Di ba puwede naman niyang kausapin si SMR. Oh, bakit po puwede? alam Oh, ko napikon sa akin nung ilang buwan makalipas, mabait naman yan sa akin napikon daw sa kanya. Alam niyo kami nga napipikon din sa'yo, eh. kaya okay lang, hindi naman personal 'to.
Sinong naniniwala po ritong hindi personal yung galit niya kay Martin? Sabi nila, blood is thicker than water eh. Kaso naman eh, the country is more important than family, di ba? Yon. Yon, kinumpirma na ho rito ni Senator Amy Marcos na she doesn't care kung ano yung magiging epekto ng ginagawa niya. Kasi ang kanyang palusot, para ito sa bayan, yung kanyang ginagawa. Grabe. Ngayon, nagsisimula na po siyang durugin ng kanyang mga kaalyado katulad ni Maharlika. Biruin mo siya na yung source ng Pulburon video. Now, na kay Senator Amy Marcos na po ngayon ang baraha. Let's follow the lead of Maharlika na yung inakusahan niya, yun ang kailangang magpatunay of her innocence. So, Senator Amy Marcos, patunayan mo ang iyong pagka-inosente sa akusasyon ni Maharlika na iyong frenny. Di ba? Tapos etong sina Harry Roque, ang burden of proof dito na kina Harry Roque at dito kila Senator Amy Marcos na pinapuputok sa taong bayan na si Martin Romualdez kaya ganyan ay may pangarap na maging presidente. Yung binabanggit niya rin kanina na baka merong ibang nagsususi rito para gumalaw. Ibig sabihin, there must be someone behind Martin Romualdez actions. Makikinabang ito sa kanya. Sabi nga niya, 'di ba? Yan naman banjing-banjing lang naman 'yan eh. Kilala ko naman 'yan si Martin tapos bigla-bigla na lang naging ganyan. Ibig sabihin tambalos-los si Martin tapos biglang gumaling. So merong gumagamit sa kanya. Ay nako, Senator Amy Marcos. At ito na kinumpirma na niya, 'di ba? Na mas mahalaga sa kanya ang ang bayan daw kaysa sa kadugo. Mga kababayan, lilinawin ko lang, hindi po natin sinasabi na dapat magkampihan sila. Ang mali ay mali, ang tama ay tama. Pero ang sinasabi po natin dito, gaano katama ang sinasabi ni Senator Amy Marcos na siya mismo kung magsalita, 'di ba? Hindi rin siya sigurado. Laging naka-play safe. Well, ang palatandaan po ng isang tunay na leader, merong conviction sa kanyang pananalita. Hindi yung puro palaging alangan ang mga sinasabi. Yung kaya talagang tindigan. Baka pag binulyawan ito ni Maharlika, mataranta pa to eh. Dahil puro baka. Yung isa dragon na bubulyaw sa kanya. Oh. Naku, hindi raw naniniwala si Katalipandas. Hindi ako naniniwala kay Amy na mahal niya ang bayan kasi pro-China siya. Oo nga naman. Make sense nga naman. Ay nako, meron pa tayong isang topic. Which is for me, importante ito.